Check, check, check. Kit kong ko ang isi IP karon. Yan, thank you, thank you. Ikuan mga bante, bullseye dito para makita ko. Dito sa cellphone. Ikuan mga bante, bullseye. Jewel, no? Sa imo, no? Jewel Studio. Abante Bullseye, ang duha ka programa gin-isa para mahangpan sang matag sa mga tumalanaw sa Facebook worldwide. Patpaton ng mga isyo kag ipasabat sa atong bisita. Abante Bullseye. Abante Bullseye. Mayong adlaw kalibutan, mayong adlaw Pilipinas, kag sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagpangalagad sa Abante Bullseye Live, direkta dere sa Pets Grill and Restaurant sa tubas ang Plaza La Paz, siyudad sang Iloilo. Una bes nagpasalamat kita sa kay ISB member Petri Mañez sang Banwa sang Pabia nga naghatag sa aton sang pagpahanugot way sa payan nga daw medyo sarado sila sa idalom ngunod kay nag-open ini sila sang kahapon. So sa kay attorney kag sa buman kay Petri Mañez, thank you very much. Sa nasalinggo na ining program ang Abante Bullseye Live direkta dere sa Pets Grill and Restaurant, makita man sa community channel sang Cable Star Channel 1 kag sa buman sila sa ning Facebook kag lakip man ang sa Facebook sang Abante Bullseye Live man ninyo nga makita. Ang aton bisita sa karon man nga adlaw, nangin bisita naton ini sila sa tinalikdan nga Mayo 17. Ikatatlo na to sila nga bisita sa pagbalik sang Abante Bullseye sa pagtingob sang duha ka programa. Unahon naton siyempre ang amay sang grupo si Dato Dalampangan nga mo si Ginoong Enrique R. Gavilino, ang masalin naton nga Secretary General. Good afternoon. Okay, sa liwat, nagakalipay ako sa pag-ibitar nyo sa akon. Kay diri mapalambot ko naman ang akon nga boses, hindi lamang diri sa Iloilo, kundi sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, kag sa malambutan sang aton nga programa sa Bugos nga Kalibutan. Because the concern of climate change is not only in Iloilo, but in the whole world. So, grabing impact kaga ang kinalain sang klima naton, pero again wala sang liwan nga makabulig sa aton sa pag-regulate sang tama kainit kundi sa pagpananom lamang sang kahoy. So karon i-share ko ang aton nga mga grasya, oportunidad kung papaano naton ma-fight out o maging bahin kita sa solusyon sa nakita nato nga problema sa global warming or climate change. So dako ang aton magiging impact lalo na kita sa IP community, ginatamyaw naton sa tanan ng mga katribo, Luzon, Visayas, Mindanao, kita ang maging dako nga solusyon kay nga may ara kita dako man nga probisyon nga ihatag naton sa aton nga mga kadutaan. So mayong hapon liwat kag
Salamat gid. Okay, dali gid lang, Lord, thank you gid nga gindala mo di ang amon bisita sa Abante Bulsay nga nangin matawa ang ilas nga pagpanglakaton. Wala sa minatabo nga malain sa ilas ni samtang nagabiyahe ini sila. Lord, tagay sila sa kayong lawas, lakipan ang ilas ni familia nga nabilin sa ilang puluyan kag susubuman sa ilas ni kaperientehan o partidos o lakipan ang mga utod naton nga ilas ni ginadampigan. Lord, ihatag sa amon ang imo sining bulawanon nga pagbulig kag ang imo power kag ayuha ang mga nagamasakit sa ospital kag subuman sa ilas ni puluyan. Kay mga nagapati kami nga in the name of Jesus is power, the name of Jesus is healing, and the name of Jesus is life. Kinapangalan namin ni true God or true Jesus Christ nga atong Ginoo. Amen. Dato nalampangan, sir. Pwede ta ba ma-acknowledge kung sino ang imo mga kaupdanan nga ari diri subong? Gina-acknowledge ko itong si Dato Wilson Oropilla na ito ay pumunta pa dito galing ng Aurora Province. Mamaya ano natin siya dito. Ano? Sige. Siya ang chieftain ng indigenous people doon sa Aurora Province and bayan ni President Marcos. Oh. Pinadala niya halos ang mga tao sa Luzon, iba sa Visayas na doon maghanap buhay no sa General Santos City. Amo na kon nga saksak sinagol ang mga tao dito. Okay. Sa aton sini nga mga tumulanaw sa Abante Bulsay, si Ginong Cyril Ganancial nagasamo lang atong kay duha bisita, no? Amo ni siya ang hari-hari man sa pabahay program. Proyekto sa aton sini halang doon nga presidente sa pungsod Pilipinas, si Bongbong Marcos, no? Libre ini, may isa ka sentimo kay nabasahan ko man sa Facebook, may isa ka sentimo wala kamo sang pagabayaran. Ang every local government units kung LGU nga matupan sa sining program, may mga 15 hektaryas nga patindugan sang pabahay o puluyan. Calatrava, San Salvador, Sasagay, Talisay, kag Tubuso. Ipatpat ina karon ni Cyril Ganancial. Unahon tanay ang amay-amay sa nga upo ni Cyril, si Dato Dalangpan ini kung sa aton pa no? Dalangpan sa mga pigado nga nagakinahanglan sang bulig. Kaya na-mensionar ganigman kay na ang Boracay, tanaw naton kung ano ang nangin problema sang Boracay, diin nagkanto ang mga ate sang Boracay. Nga ang nangin poderoso ang mga developer sa mga ate sang Boracay. Ano ang ginhimo sang gobyerno sa mga ate sa Boracay? Dato Enrique Gabelino, sir, pwede mo mapatpat isa-isa. Unahong tanay Boracay, antes na mong sailo sa Dinagat Island at saka sa Bamban, Tarlac. Ano po ba nangyari talaga sa mga kapatid natin na mga ate doon sa Boracay? Ulitin ko, magandang hapon po sa lahat na inaabot nitong programa ng Abante Bulsay. Una, no? Dekada na mga nakalipas na panahon, itong mga ate sa Boracay ay pinasok sila no ng mga kung sino-sino na mga land grabber. Bakit matawag ko na mga land grabber? Dahil na kagagaling namin sa Boracay, kasama ko ang team ng Dinition, no? Na taga DNR siya mismo, pero kami na ang nagpo-provide no ng panggastos at sa dokumentasyon nila. So lumabas no, sa delineation at saka sa sketch plan ng Boracay ay 1,003 hectares timberland siya, no? Walang lumalabas sa buong Boracay na alienable and disposable. Yan ang lumabas sa delineation team ng
isinama namin doon sa Boracay para makita no ang kategori kung ano talaga klaseng lupain yan. So ngayon, first time ito last week nagpa-Boracay kami, na-delineate ang isang nakakalungkot, no? Mayroong biktima diyan si Ernesto Kutsing, 64 anyos, na nabanggaan no ng itong speedboat ng Shangri-La Hotel noong nakaraang Abril, no? At hanggang ngayon ay walang hustisya. So yan ay nawala yon. Salamat sa kay DILG Secretary ng Binhor Abalos na siya mismo no ang nag-dive para nakita itong pobre na katutubo na namatay sa pagbangga ng speedboat ng Shangri-La Hotel noong nakaraang April. So yon kung bakit nakita siya. So salamat sa kay Binhor Abalos, ang ating DILG Secretary. Pinuntahan niya talaga ang Boracay para makita itong nabiktima nitong Shangri-La speedboat, Shangri-La Hotel. So ang nakakalungkot, until now, ay parang walang hustisya itong mga napatay doon sa Boracay. And then, sa delineation na lumabas, no, ito makinig kayo NCIP, makinig kayo local government, makinig kayo mga taga-DENR. No? Hindi ito drawing ang ginawa namin. May delineation talaga ito. Tapos, itong Boracay ay binigyan lang ang ate ng 2 hectares na tinatawag ay KADSI na galing sa NCIP. So, ang isang nakakalungkot, marami nang tumayo na mga structure diyan sa island o Boracay na parang sila na naghari-harian no, sa lugar ng katutubong Pilipino. Since time immemorial, makinig kayo na mga land grabber sa Boracay. Ang matatawag ko sa inyo, mga land grabber kayo. Bakit? Wala kayong titulo dyan. Kung magkaroon man kayo ng titulo, 100% illegal because that property ay timberland yan. Timberland. So dapat maintindihan ninyo yan at kayong mga taga-NCIP, pinabayaan ninyo ang tunay na mga katutubong Pilipino, unang tao sa Pilipinas diyan sa mga Boracay. Yon ang inanakit ng mga katutubong Pilipino sa Boracay na parang naging squatter pa sila sa sariling ancestral domain and ancestral land nila. Sa 1,032 hectares na timberland sa Boracay before, nga ginapanagihan na karon sa mga developers sa Boracay, as you said a while ago, damo na sa nagtindog ang mga buildings, no? Mga hotel, restaurant, etc. etc. Nagapanagihan na sa dalagko nga mga negosyo dira sa Boracay. May ari diri nga nag-text kay na sa aton nga ini gipapanuble sa ila sang mga lolo nila nga mga ate man, no? Sa kinatag sila. Pero ang pamangkot, pag panuble sa ila, wala man sila sang titulo. Di karon niya ang ining mga ang ginsiling mga land grabber may kwarta, nagbayad para mapatituluhan ang duta. So paano ta ini karon mabawi ang ining mga duta? Mga hayop na mga land grabbers na ito ay magbabayad sila ng royalty share sa indigenous people. Okay, I would like to acknowledge the presence ni Engineer Saldebar, sir. Kasama ni Mambing Lagradilla. Kag sa kay Bong, kay Toto Bong, kay Director ng Iglesia Bong Singwan, si Atty. Hidospan, no? Bong Jodosyo. Good afternoon sa kay former Mayor Gio III Espinosa. Kag sa kay Jerry Taclino, kag Lakipman, sa kay
Ma'am Tonet Toledo sa Talking Powan. Balikan ta karon si Dato Dalampangan. Papahuayon ta na ito tunlan niya. No? Kaya kung nihatag tayo ni karon kulang pa na isa ka oras kami ara patanga Dinagat Island kag Bamban Tarlac nga pagahambalan. Masaylo kita sa bawari-ari ni sang proyekto sa aton sini Panguluhan sa aton national government sa papanguna man ni Presidente Bongbong Marcos ang pabahay libre. I don't know kung para ini sa tanan or para lang ini sa mga ate or sa mga pigado. Cyril, pwede mo masaysay o mapatpat sa aton ang ini nga mga proyekto sa aton na national government kag ano ang papel ni Cyril Ganancial sa sing project, sir? Okay, madaming salamat sa before ko i-share sa inyo. I would like to acknowledge kag nagapasalamat ako gid halin sa ako tagipusoon sa akon nga big boss our President Bongbong Marcos. So madaming salamat kay ako ang isa ka ati nga ginasaligan nimo nga native. So thank you for giving me the opportunity nga maghandle sa proyekto mo sa imo nga pabahay program. So again diri sa Iloilo may ara na kita confirm nga banwa nga pagatagtagan sa ato nga pabahay ang banwa sang Jordan Guimaras nga ginapangamunuan sa aton nga Mayor Inge Chavez kag sa pangingkasugman sang aton nga former Mayor paagi sa iya nagdonar siya sang iya pribado nga lote sa banwa sang Kalinog ang aton nga former Mayor Alex Sintina. Si Alex. So, sa Kalinog na ya. Sa Kalinog ni ang sa Kalinog naton is around 1,800 ka pabahay. So paagi sa iya nga request, paagi sa iya kapisan, sa sige ako kakulit niya kulit, natagaan sang tsansa ang banwa sang Kalinog nga makatagtag kita sang 1,800 ka balay nga libre. So ina ang paghimuon, marapol na siya sa kada banwa, 20 o sa 30 ka pamilya, kada barangay, para amo na mag-avail sa aton nga pabahay sa banwa sang Kalinog. So sa aton sa Jordan, may ara kita 1,300 ka pabahay. Umpisa pa lang na sa proyekto sang aton nga pinakadabes nga presidente sa Pilipinas. Sa Jordan lang kuya. Okay, so after nato na delineate sang last week ang mga lugar man sa mga IPs dito sa Negros, may ara kita nagdonar man sang mga kadutaan ng aton nga mga nitibo sa lugar sang Sagay, sa lugar sang Don Salvador Benedicto, sa lugar sang Calatrava, tag 15 hektaryas ang ila pagadonar kag dira ipatindog ang mga pabahay nga kalabanan mga IPs ang mga ga-avail. So hindi lang ni siya para sa IPs lang. This is for everybody. This is a 6 million houses nga ipanagtag libre sang ato nga presidente before man siya mag-end sang iya nga termino. So ginatinguan naton nga matapos ini ang 6 million houses nga panagtag niya sa bug-os nga Pilipinas. 6 million, may isang sentimo abayaran. Pila ka square meters ni Cyril? For now, ang aton nga engineering team nag-design siya sa 35 to 40 square meter ang kada balay. 2 bedroom, may CR, condominium ang style. Condo style, so tenement housing, may ara sa 3-story. Kag livable gid siya kaayo. Siya, ano ba siga mataya? Pagsabi mo nga muna. So libre ni siya, again libre ni siya ang ato nga palagtag. Okay. Matahom na nga proyekto sa atong presidente, mayo na kay ara kada nakasulod. Ti sa Negros to may ara ka sa Calatrava, Don Salvador, sa Sagay, sa Talisay, sa Tubuso, 15 hektaryas ning intended sa kada banwa. Ini ba lang nga duta ang 15 hektaryas ni sino nagdonar sini Cyril ginbakal sa gobyerno or gindonar sa local government units? Ang kanami lang sini kay ang aton nga mga IPs after na delineate ang ila kadutaan but silang may papel na kaptan nila nga sila ginagapanag-iya, sila mismo nag-donate sa aton sang 15 hektaryas. So ina siya hindi pagbaklon sa gobyerno, ihatag nila, ang gobyerno mag-provide sang pabahay para sa ila. So amo na siyang kanamion lang sang aton nga project subong. So libre deed of donation ang ginobra sang mga IP sa aton. So dira man itindog ang proyekto nga para man sa ila. Si Dato daw okay sang protect EPRA law, no?
Iyan na ni Bongbong Marcos. Amo ni sa pabahay guro nga hindi ban lain niya. Ang microphone mo dato pipalihog. One siya, ining gusto ko lang ipakita sa Abante Bullseye. Ito ang sinasabi ng ating Pangulo, Protect Ipralo, no? Yes. Protect Ipralo. Na ito ay IP. kung ano man ang sinasabi ng ating Pangulo ay binabaliwala ng mga tao niya sa ahinsya niya. Kagaya nito ng NCIP. So gusto ko ipakita dito sa Abante Bullseye itong sinasabi mo na ni President Marcos. Paano ito? Okay, i-play. Oh, Hindi ta na makuha sa kamera. ito. Oh, hindi ta na makuha. Sige lang. Ano na sa microphone? Meron tayong itinatawag na IFRA. No? Ito ay isang batas na ginawa para proteksyonan ang ating mga indigenous peoples. Kahit na yung nasa malalayo at nasa mahirap puntahan na lugar, ay dapat ibigyan pa rin ng serbisyo ng pamahalaan. Meetings, gangkuno nila tanan atong bukid. Kanila inaalaga. Okay na, may music. Okay. At least alam nila na ang Pangulo ay pinoproteksyonan ang Ipralo at inaalagaan niya ang mga katutubong Pilipino. Okay, balikan na to si autor ng iyang pagsaysay. Magluwas sa sining climate change nga iyang advocacy. Isa pa ni siya sa nga-ari sa tree planting. I don't know kung ano nga klase sa mga kahoy ang ginaparagtag seedlings ni Cyril. Kag anong purpose, no? Kay daw isa lang ni kakahoy na batian ko sa iya kay gina-gather yung mga dahon kag para himuon nga fertilizer. I don't know, Cyril, pwede mo mapatpat ni liwat daw, why kung ni makawagid siyang last May 17? Kaya last Friday dito kita sa opisina sang aton nga regional director naton Libino Duran. Nag-share kami sa iya sang aton nga greening project. So ini siya ang aton nga ginapanagtag subong nga mga seedlings. Good news, libre ni siya, panagtag ni siya libre. Lalo na sa mga eskwelahan naton nga iya ka gobyerno, kung may ara sila mga bakanting nga mga kadutaan, sa likod sina pwede kita ka-provide sang libre nga seedlings. Ang ato nga seedlings kani is again pangalan niya is Red Solomon Falcata. Nga nagabalik-balik lang ko sa Falcata. Kay kung mananom na balang kita nang may ara man natawag nga economic enterprise. So kung itanom naton siya libre, naming impact sa environment, ang good news pati ang dahon may bilini ginabakal kong dahon. Kay this is the only organic nga fertilizer kag organic nga feeds pagi sa dahon sa Falcata amo ni ginagather namon isa ka base namon para mag-produce ng feeds and fertilizer. So sa mga gusto magpalapit sa akon nga maka-avail sang donasyon ara man sa screen ng akon nga number dira pagi sa bulig sang aton nga supporter lalo na ang Bilya Caridad Integrated Farm isa kadako naton nga supporter sa pag-provide sang aton nga seedlings nga Red Solomon Falcata. Okay, no? Mataom na kay patigali dahon nabakalya. Kay himuon nga fertilizer, organic fertilizer. Kay ti ang aton sa mga pananom o kung tanom kung gamitan ta sa mga chemicals daw kalain man. Mas marami nga ibalik na doon sa natural nga abono para nga mangin matahoman ang buwa sa aton tuta kag labing matahom ang aton sa nga pananom kag makaganansya kita sa aton pag-aanihon. Now, Cyril, atis ko magbalik sa kay dato. Ano na ba nga mga lugar ang imo na dangat o nalabot kag natamnan sang sining mga Falcata nga ginasiling nimo? Okay, we have in Aurora province ang aton nga bisita na si Dato Wilson. Siya man ang chairman sang movement sang 1 million trees planting. So mayong hapon sa imo Dato, nakalambot na kita sa Luzon, Visayas kag Mindanao. So ang ato na plan natamnan na gidya nga on the record sa DNR nagadlaga na kita almost 15,000 hectares.
So, pero nagapadayon kita sa pagpananom pagid, nagatarget kita sa million hectares lalo na sa area sa mga IPs, mga libre nga mga area nga wala sang tanom. Kami bukas kaga ready sa pagbulig para lang makatanom kamo dira sa inang area kay nga kadako sang impact sang kahoy sa aton nga environment. Amo lang gid ni ang bagay nga gintuga nga makaregulate sa aton nga climate. So climate regulator siya. Kung wala kahoy, tama ka init. Kung wala kahoy, grabe ang aton nga panahon, hindi ta maintindihan abnormal. So ibalik ta sa normal paagi sa pagpananom naton, nationwide campaign naton. So muna ang aton yung programa. By the way, si Ginoong Cyril Ganancial, forestry consultant din siya, no? Kag negosyo yun siguro, imo ni Cyril ang Triscape Development Management Consultancy Services. Yes, sir. Okay, no? Kung nagkakinahanglan ka mo sa iya serbisyo, hindi ka mo magpangduwa sa pag-contact sa iya, kay ihatag na karon ng iya sa ning numero para nga mapuso siya kontakon. Ilunggo man ni siya, no? Siya na sila na naton, kaginsiling man kaina, membro ini siya sang IP, ITES o ITAS, no? O Yes, sir. ate. Kanag-graduar na yan, kitagaan sang mayong panurtihon, naging scholar ka siguro, Cyril? To be honest, pinakataas ko nga tinapusan high school. Tama ka, humble ng tao na eh. Kabudlay, datong karon. Nag-graduate ako sa Bitani Life Center Academy. So, salamat, kaging baton pa ko. So, amo nang pinakataas kong attainment in terms of education. But in terms of impact, tama ka dako. So, muna. Kung sa suba pa ang pelanggiran, sila sa matigulang, ang tubig nga malinong, madalom. Pero ang tubig nga nagakalas, manabaw. So, hindi ka man kuha na nga, simula mo, ipuso ni Cyril, daloman, budlay man tong karon, no? Cyril, balikan ta ka dugay. Kay kuwaon ko na si Dato Dalampangan, kagang isa sang bisita tong sino nga ito Dato? Si Dato Wilson Oropilla. Dato Wilson, pabuslon ta makadali sa palungkuan ni Cyril, kay kuwaan taman siya sang mga tinaga sa iya sini nga lugar dito sa Aurora, no? Balikan naton si Dato Dalampangan no kung natapos na naton ang parte sa Boracay nga kundiin ang kadto ang mga ate kung paano ninyo ini pakansilar ang CLOA o kung Certificate of Land Ownership o nga award sa sining I don't know sa mga developers or sa ate. Dato. Mayong hapon sa liwat, no? Ang CLOA nga award ni President Duterte dira sa Boracay, nabanggit ko na ito noong nakaraan, ay it's already canceled. At walang tribo na binigay ang former President Duterte itong pag-award niya sa CLOA. Ang binigyan niya ay mga kwanti yata, mga land grabber din. No? So anyway, tapusin na natin itong Boracay dahil may mga kasunod pa nga mga problema ng mga katutubo. Isang pakiusap ko lang sa mayor dyan sa Malay Aklan. Lumalabas dito sa kanyang... Sinong mayor? Si Prolibar Bautista, mayor ng Malay Aklan. Mayor, bago ka magsalita na sinasabihan mo ang mga tribo na magbakit, siguro mayor, ang masabi ko sa iyo, ikaw ang magbakit dyan. Dahil that property belongs to indigenous people since time immemorial. Yun ang pinapaabot ko sa iyo, Prolibar Bautista, mayor ng Malay Aklan. Kasuhan mo ang tribo. Huwag ka gumamit ng lakas na mayor ka para ipabakit mo ang mga katutubong Pilipino dyan sa Boracay. Yan lang pinapaabot ko kay mayor. Okay. Artista mo sa ilo sa dinagat, pila pa ka minuto sa naton time Alan? Okay pa? Kato naton si Dato Wilson, sir. Magandang hapon po. Ano tayo? Ilonggo, Tagalog, or Cebuano? Ilocano siya. Ilocano, Tagalog po. Tagalog. Pero nakaunawa kayo ng Ilonggo? Kaintindi kayo ng Ilonggo? 2%. 2%. Gawin natin 5%. Pwede ba?
Pwede po. Oh, sige sir, bibigyan kita ng panahon para ano ba 'yun? Sabihin mo ang magandang hapon sa iyong mga kasimanwa doon sa Aurora or sa saan man ang lupalop ng kalian ng mundo. Magandang hapon po sa mga kababayan ko sa lalawigan ng Aurora. Naimbag nga malim ditakan na yung amin na po. Ako po ang tumatayong leader ng mga pinagsama-samang grupo ng katutubo sa lalawigan ng Aurora. At ako rin po ang provincial coordinator ng One Movement Incorporation, 1 million tree and bamboo along the Sierra Madre Mountain Range. Ito po ay binubuo ng 10 lalawigan at kasama ang Aurora sa proyektong ito para protektahan ang kabundukan ng Sierra Madre. Dahil ang Sierra Madre Mountain Range, ito ay napakalaking tulong sa 10 lalawigang ito na siyang nagpapahina sa mga bagyong dumarating sa aming lugar bago pa dumako sa mainland ng Aurora ay ito ay napapahina ng kabundukan ng Sierra Madre kung kaya't ang One Movement Incorporation na ang proyekto po namin ay magtanim ng 1 million trees and bamboo dahil matagal na pong nagpaparamdam ang ating kalikasan. At dapat na po tayong kumilos para sa climate change na ito para yung sobrang init ay at least ay mabago po natin. At ang programang ito ay full support po dito si Madam Lisa Araneta Marcos sa programang ito. Dato Wilson, palagi natin nakikita sa news, sa television, ng Sierra Madre Mountain, palaging may mga landslide, no? But ang napili ninyo kawayan or bamboo na itanim para magiging protection sa erosyon. Bakit po? Ang One Movement Incorporation po ay 1 million tree in bamboo, pinagsamang mga punong kahoy at mga kawayan dahil ang kawayan ay sa greening program at ng gobyerno ay isa ito sa mga itinatanim at maganda po itong pananggalang sa soil erosion. At pangalawa, may kita po sa kawayan. Kapag pinutol mo ang kawayan, patuloy yung pagsulpot ng mga bagong talbos ng kawayan na kung saan ay dumadami ng dumadami. Pag nag-aani ka, may pera nga sa kawayan at patuloy itong dumadami. Ano ba ang variety ng kawayan na tinatanim ninyo? Yung may tinik o yung dalusan? Sa lalawigan ng Aurora, meron po kami tinatawag na buong China. Anong ibig sabihin ng bungsina? Variety po ng bamboo. Yung may tinik? Wala pong tinik. Diretso po siya, malaki. Dalusan. Parang dalusan, gano'n. Oo. Dito sa Ilonggo, dalusan ang pagtawag nun eh. Iba yun. Parang Chinese bamboo. Iba yun, karate. Para sa karate yun. Yun kasing endemic bamboo sa aming probinsya. Sa Aurora. So, sa project ninyo na magtanim ng kahoy at saka yung bamboo, na ano na ba lahat ang bundok ng Sierra Madre na taniman nyo na or sa... Patuloy po itong ginagawa namin at nasa pangatlong buwan na po kami. Mga ilang libo na? Monthly po, nagtatanim kami ng 10,000. Monthly? Opo. Saan kayo kumukuha ng seedlings nito? Nagbibigay po ang Menro, ang Penro, ang Senro, at mga volunteers ng mga seedlings. Kailan kayo nag-start nito dato? Yung kick-off po namin last year, April. Tapos nung launching po, nung birthday po ni BBM nung September 13, 2023. Darating ang panahon na kayo sa Aurora magiging bamboo trees capital, no? Pwede kayo makagawa ng katre, banig, toothpick, lahat na galing sa kawayan, no? Katulad ng maasin dito sa amin na
gumagawa din ng ng mga ganun, no? Mga produkto galing sa kawayan. So, by the way, sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Abante Bullseye, ang Tagalog ko isang garapon lang. Mamaya wala na akong Tagalog eh. Maubos na to. Huwag na. Rescue mamaya na yun. Maliban sa ganitong proyekto, Dato Wilson, ano pa o bang ibang ang nagiging busy kayo? Anong trabaho pa? Yung mga to na to itulong mo sa mga katutubo natin? Last June 1 po ay nagkaroon po kami ng free medical and dental mission po sa bayan ng Kasiguran sa Aurora Province. At yung pong area ng mga tinataniman ng mga punong kahoy at kawayan ay may binibigay po ang One Movement Incorporation na livelihood. Yung pong pag-aalaga ng mga native na baboy sa farm. Your Honor. Meron po silang binibigay na native na baboy. Yung babae, native, yung lalaki, imported. Yun daw po ang pinakamasarap na lechon. Ang mga katutubo sa Dinagat Island. So, nandito ako ngayon sa Abante Bullseye. At alam ko naman na nakikinig kayo dyan dahil binigay ko na sa inyo ang link ng Abante Bullseye. No, ipaliwanag ninyo ito sa mga kasamahan natin dyan, hindi lang sa Dinagat, sa buong Surigao del Sur at Surigao del Norte na binaboy, inunggoy, no, ang ating mga katutubo na ang nakinabang dyan ay ang taga-ahensya mismo ng gobyerno na ang tunay na nagmamayari ng ancestral domain and ancestral land ay zero. So, ulitin ko, diyan sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, ay since 2011 na kinasuhan natin sila sa rate of kalikasan, ay wala, hindi tayo sumurinder. At nabuhay ulit ang Indigenous and Muslim People's Alliance for Justice. No, nagkaisa tayo para magampanan natin at maitayo natin ang ating right to self-governance and right to determination sa ating ancestral domain. So, maayong hapon diya sa tanan sa Surigao at saka sa naabutan ng programa ng Abante Bullseye. Punta tayo sa Bamban, Tarlac. Ang sa Bamban, Tarlac naman ay mga ita dyan, no? Kagaya ni Juan, imimension ko na itong caddy holder, si Dato Rivera, Oscar Rivera. Alam ko, Dato, no? Ikaw ang leader dyan at ikaw ang caddy holder, no? Yung mga isyo, no, na binabato sa iyo na nakapira ka, nagbinta ka, ay sino man na ahensya ng gobyerno, kahit barangay kapitan, kahit mayor, congressman, etc., etc., wala silang karapatan na pailan ka ng kaso because wala silang lupa. Ang may lupa dyan, ang may kadte, ikaw lamang, Dato Oscar Rivera. So ngayon, kung anong problema sa NCIP, ilista lang ninyo. Kaya dahil pagdating sa investigation, magsama-sama tayo sa Office of the President, patanggal natin lahat yan, umpisa sa chairperson, sa mga komisyoner, hanggang sa regional director, sa provincial at saka itong mga IPMR na ito, na hindi nila ginampanan ang trabaho nila para sa atin, pinaaway-away pa nila tayo. Yun lang aking may paabot, Dato Oscar Rivera, sa Bamban, Tarlac, mag-ingat kayo dyan sa mga kriminal. Sige, sa mga nagadungog dyan sa Bamban, Tarlac, at saka doon sa, sa Dinagat Island. I hope nasanagan ka mo sa mga gina-explicar ni Dato Dalampangan or Enrique Gavilino. Okay, Cyril. Ano pa ang mahatag nimo bilang pamilin-bilin sa aton sining mga tagpalamati tumalanaw sa Abante Bullseye pagiman sa Facebook kag subuman sa Cable Star live kita subong dire sa Pets Grill and Restaurant. Cyril?
Okay, before kita mag-end, no, madamo ka salamat sa Cable Star, lalo na sa Abanti Bulsay, sa staff, salamat kami ara kita sang technology na subunga bilog ka kalibutan ang pwede magasaksi sang aton nga information. Now, tomorrow, ara kami sa Manila, magasugat kami sang mga partners naton, foreign partners nga rescue mission nga ini siya maga-aerial view para sa Banwa sang Kanlaon kag sa Banwa sang La Castellana kay magahatag kami sang assessment, and from that magabubo ang amon nga bulig paagi sa medical mission, paagi sa livelihood program kag paagi sa reforestation kay grabe ang apekto sang paglupok sa bulkan dito sa Kanlaon. So sa mga Banwa nga naapektuhan, ang amon nga grupo bukas sa pagbulig, may ara kita nga pundo nga pwede naton mahugot kag ibulig diretso sa mga naapektuhan, lalo na sa mga IP namon nga mga membro. So madamo salamat sa mga nagasalig sa aton, sa mga philanthropist, sa mga negosyante nga hindi gani Pilipino pero grabe ang pagbulig nila. Nagagutok man ang amon account sa ilang bulig. So salamat gid. Gakalipay kami kag padayon ang pagsalig nyo sa amon. So hindi kita maguntat sa pananom kahoy. Bisan isa lang ka puno kada adlaw. So mula ng aton obligasyon, and of course the month of June is a month of tree planting, Arbor Day. So bilog nga kalibutan na naga-celebrate sini. So maging bahin kita sang ining programa sa bilog Arbor Day. Be a part of it, make an impact, plant a tree, single tree, 365 days, 110 million people in the Philippines, mabugnaw ang Pilipinas naton. So madamo nga salamat. Cyril, pasalamat nga nasa ligan ka. Nagsali ka ni Sibo si Presidente Bongbong. Ayan pa mga nagapati sa imo nga Okay. maayo ka. Okay, agawon ko gamay. Hindi magagawa. Hindi magagawa. Sige. My boss, President, thank you for giving me the presidential appointment to sit down in one of the critical department. I'll be in the Bureau of Customs. See you, mga taga-custom, mayong hapon. Okay, kuha na to ng parting words ni Dato Dalampangan. Dato, please go ahead. Kung may ara ka bang wala mahambal parte sa mga problema, iatagusin mo ang katapusan ng mga tinion sa atong program Abanti Bulsay. Please go. Mayong hapon liwat, no, sa tanan. Wala ni siya katapusan. Wala ni siya katapusan. Pagbalik mo, nga problema. Kag wala ni katapusan ang pagbalik-balik namon sa Abanti Bulsay para may paabot, no, ang tunay na batas ng IPRA-law, maintindihan ng ating mga katutubong Pilipino at marginalized sector na ang lubalabas ngayon sa ating lupain, naging squatter tayo at nangunguna itong mga hayop na mga land grabbers na ito. Yun lang aking may paabot at umasa kayo saan man sa bayang Pilipinas ay nakikita naman ninyo diyan sa aking Facebook, no? Saan man papunta yan dahil sa inyo at dahil sa Panginoon na nagbigay ng lakas at gift of knowledge. Nandito tayo ngayon sa Abanti Bulsay at maayong hapon sa inyo tanan-tanan. sandali Dato, sa Africa may ate man? Puro mo na sa itim? Negro. Puro hindi mo tawag ate. Ha? Mga nigger. Brown nigger. O sige, sa aton sa nga mga tumalanaw sa Abanti Bulsay in behalf of sa kay Dato Wilson. Dato, thank you very much sa imos na share nga mga information. Tagpalamati kag tumalanaw sa Abanti Bulsay. Ang inyo alagad sa sining hapon, sa gihapon, Joel Fernandez Istotso nagasaling, to God be the glory. Ayos. Ayos.